samtang manihapon ko si Brad Paul, kaya pag-abot na mo, huwag taon ni Silikahon, si Brad Dick mo ay atong pagbagon sa pangutanan. Kuman panihapon Brad Paul, tanag yapon. So, kinsa ba pataas ka mo na mangutanan. Ayaw na nagportahan kayo, parang isurat ng bagong anak. May tungod lang sa atong pagtuo, o ngawa na itong sabti. Sige sis, Radik, upagasa rin. Pangutana, may gabi sa tanan din. Ang akong pangutana, kaling kabahin sa mortal sin, diba, di kita kakalawat kay nanaka sa sipaan, mortal sin. Na may posibilidad na ikaw, ako lang karoon ng situation na nag-ipon mo, nangumpisal ka, akong pangutana, pwede ba ko kalawat? Like, nangumpisal ko dali, isipa ko, pwede pa ko mangalawat. Nangumpisal ka, nag-ipon mo, pag ulit mo sa inyo, nag-ipon ako mo. Mao ni nitabo sa tuang amiga. Iya yung ipangayo ang grasya na makasal yung silang dua kay. Ano ako hindi mo ha? Nag-ipon mo, nangumpisal ka, pag ulit mo, nag-ipon niya ito. Ang usamang ko sa importante kaayong may tabo, human sa umpisal, is usaman, katong ginitok niyo sa akto sa paghilusod, sa bili na pagpakasala, pag-usap. Di na galing sir, di ba mo di na galing? Pero pangayo ang grasya ng makasal mo niya. Kung ingon na balita, mahal na magpakasal. No! Mamugino lang ka na mahal mo kasal. Mamugira lang ka na naman. Gusto mo mo, si gobyerno mo ay muluhod, si mayor may muluhod, si kuan may muluhod. Really? Sa kasal, igsuon, pila ka tao ang kinahanglan na? Ang banag asawa, ang pare, ikaw witness. Pwede na mo makasal. Yung ano na may bayan nga mahal kayo, kamu may namili ang adlaw. Nahog na siya o, pinalti ninyo kay nga naman, naayadlaw, dihatag si Pan, libre raw ta. Di, yun mo, dihatag ba ito, upaso mo atong, hindot kaayo. No, pangayo alam ng disaster, na makasal, yun mo, ayaw sa kalawa. Mabitaw na, ang simpan na gitudlo na spiritual communion. Kung sa mga spiritual communion, maon ang inyong pag-jion sa panahon na di pakapwedeng mukalawat. Kung sa mga giyon dito, Oh Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament of the altar. I love you above all things, and I desire to possess you to my soul. Since I cannot receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. Nakuha ko? Okay. Gabi, Brad, sa diskutan ni Brad Paul kanina na ang mahal na Birhen sa suwan ni St. John, wala na maibaw ikon asa puman sa Pentecost. So, pupunta na, ipasabot pa nga ang mahal na Birhen, nawag siya niya tuloy sa Islamic. So, wagin siya nagkamatay kay waman makit eh. Wala po tayo kay kamay explanation. At tungkol atong wala na masuwat o kapahin sa mahal na Birhen. Sa panudlo sa atong simbahan, si Maria giipon pagpuyo sa mga apostoles o gipasakas sa langit lawas o kalan. Wa ko ka sa absento ako pero wa ko ka na si Maria namatay. Wala. Nalipay kapag ayaw maigsuon kay sa diyang si Maria, misaka sa langit, iyang gibiling ang iyahang bakos. Nahipos ni Santo Tomas,
o gipreserbar ni sa mga tinun-an ni Santo Tomas. Kaluoy siyo nakagaan ko tipik sa bakos ni Maria akong kagawa na ko ginako kasi ilobro niyang Bernario. Pero malipay ko pag-ayaw ako. Kaya naman, ay mura maligras siya ni Maria, ni Mama Mary na ito. Siya ba yung akong nautangan at pagputo na nabalik ko sa bahaga ko ito. Kaya katong inyo na ito rin yung mga lugar, diin, napakita sa amo yung napapuhatan, kapili sa ito. Tinatawag na rin sila, kaya may pa-Muslim, nakapatukod pag simbahan sa kapili sa Birhen. Ikaw, lain mo tanan. Nahinamutan na, di ba, agi sa buwa, may tungkol di sa pangutana ni founder sa dating daan si Ili Soriano. Ang pangutana, nga nung kiling mga Katoliko, pataka ang yun kaya namatay si Kristo, Bernes sa alas 3. Nga nung nabanhaw man siya buntag sayo sa Domingo, nakabot din nagtulong daw. Hindi mo na Katoliko, nabanhaw sa itulong daw. Kumbaga, Brad, Di lang sila na maunong ihap. Ang ilang pag yung pag-ihap, ipasubay nila sa ato ang estilo nga magsugod sa oras ng mauni, iligmauman ani, o sa kadlaw. Dili man ana ang kalendaryo sa panahon ni Jesus. Dili nato pwedeng iparihas. Ayas ito alam mo sa Batista, buyon sila ng ikapitong adlaw, Sabado. Ano may paghimo sa napuno ka sumong sa Diyos? Anay kalendaryo ito? Maupo na sila. Ilan na pa sa gilid na pataka ihap. Pero sa tinuod, di ba na atong pamulong mas mabanang ko sa katawala si Jesus may napulungan na. O niya, ang nakapayat na ilang parinas, ang paghihap na ito sa adlaw sa unang rondin, itawag ko kay doon naman tayo itawag na Nisan calendar. Lahi ang paagi sa pag-iyak nito. Pabitaw na nga may isuon. Tinood kining Biblia, makatabang din nato. Pero inong dumi, isure ba kayo ron? Nga, kining Biblia, dili mo ang haligi o pasukaranan sa kamaturan. Isa may haligi o pasukaranan sa kamaturan, mata pa sa Ginoon kung ipis-isip, ang simbahan. Yan naman, wakpay Biblia, ang simbahan na naglo na. No? Kaya, di magsilbi nga kini mo ay mahimong haligig pasukaranan sa kamaturan ang Biblia. Kaya nga naman, the Bible alone gana, it speak for itself. Kinangan doon na din siya mo pasapot. Kaya kibaw ko gano'n yung ayaw kumpensa sa Biblia. Ano man? Mismo ang yawa o putlo o versikulo sa Biblia. Matulog patulogin ni Jesus. Ang kasulatan nag-imon. Ano? Kung sa tingin kong katulik, ipindir itong yawa kay putlo ba kung versikulo sa Biblia? Ang atong mga kaigsuunan doon, wala din sila background about hermeneutics. Kining pagtuon sa mga lingwahe na naas Biblia. Inikabasa nila nga, Roman 66, Iglesia Cristo, tungkol sa Iglesia Cristo. Pagkabasa ng imong Jesus Milagro, Marcos 16, tungkol sa Jesus Milagro. Pagkabasa ni Juan, mga saksi ni Jehovah, tungkol po sa saksi ni Jehovah. Hindi kita mamutakan yun. Ang Biblia makatabang, apan kung dili ni mo siya gamiton sa isaktong pabagi, mahimo sa ikang delikado. Amo takapon pa kalis Bernario na dihay panaglantugin dito sa Plaza Independencia, may tuod sa pagbalik sa Ginoo siya, di ka ni balik ang Ginoo ni pigsahab, dauban ako akong lawas. Wa ko mo tinulong mo balik. Yan gidauban ang lawas. Ayaw yung pataka. Naagalit tayo mga kalimong igsoon, pangutanan na dyan. Huwag mahiyang magtanong, kung may right mate ba ito? Ayaw yung kaulaw pagpangutanan. Yan naman. Sa akong bahay, nag-inom na ninyo, nagbuot na mo sa kong ganito. Di, naadtos na kilay-lagi. Simbahan. Lain pangutanan.
Kung kami pagkakalan, hindi na ko kaya tumagot yung YouTube, wag may mouse tumaga. Kay mo gining tupag mo brad kay Muslim ron wala tayo man Muslim. Ang pangutana brad, giistorya sa ato minsuon, yan kasi natiran nga isip-siman ba. Nya diya sa barko, doon na sila yung lain-lain nga putahin kay Muslim, bawal man ang baboy. Pero naitabo man na nabaylo ang pagkaon kay pinutos pa yan. Ang nakaon niya ang pagkaon sa Muslim, unya ang hatag niya ang para sa Kristiyano ng baboy, pagkakita niya sa baboy na nilulon. Puspos sa tubangan sa Kristiyano ang baboy. Ang pangutana, kung sa magkalawang ang hinungdan nga inunatuman ang ekspresyon sa Muslim nga nasuko siya na ang baboy buhay na lulon niya. Paliwanag. Mutuo sa dili ang hipi sa ako sa pulis namo sa kapulisan namo daigo ko isko plato nganuman kitsahan man niya kubal sinasala ako ang pagkit balik ako niya plato nganuman inana ang among pagkanaw sa baboy hugaw yun kaayo unya ang Quran nagtudlo nga palikayan yun bisan ang paghikap sa maong mananap. Mao na nga dagan mga Muslim nga palahubog. Pero kung mag-isgot parte baboy, likay kayo. Kay lagi mao na pag-isip namo nga kanan. Sayo na yung lugar kung mga Muslim, di mo kao baboy kayo, hindi mo baboy man. Sayo na, ako po tawag sa inyo, ikaw, kawatain sa dili, ako mong ginuotaki po. Bawat yung katulog. Nanasay namutana dito, Brad. Niya, pati sa musik. Niya ulit tao, Robert, magtubag ka gani, Brad. So yan lang. Doon ay namutana na si San Jose ko no, dako kay katampo sa pagkatao ni Kristo kay yan di da, si Maria o si Jesus ngadto sa Egipto aron mahilikay sa kamatayon si Jesus. Unya siya matuto siya nagpadako ang pagtanan. Anong gamay ra kay parte si San Jose sa Biblia? Sa iyo, binitawag kayo ng una-una. Ganit si San Jose mga igsoon alam sa iyong kasayuran, gawas na siya ang ama-ama ni Jesus, nagmatutok ni Jesus, naglikay ni Jesus, hindi siya mamatay. Si San Jose mao ang patron sa simbahang katoliko. Wa ang pasabot na gamay na ang gisgot niya, gamay na siya o papel. Apan, ang iyang nabuhat sa kinabuhi sa atong Ginoong Jesucristo, dako kayo bisan wa tuod matala sa Biblia. Kay matod pa sa Biblia, kung isulat pa ang tanan, bisan ang kalibutan, dili igo nakasugdan sa mga puno sa Ginoo. Diya pag yun, ako na lang mangutang na, Brad, siya ro pag panganak ni Maria kang Jesus, wag igudo balik si San Jose na to ni Maria. Matubag, ayaw parehasa sa San Jose ni mga dokiro magandako. Putan. Brad, Muslim ka, dinita ka dito na pitaw. Muslim ka po ng, anong iputanan po ng Muslim? Diba, ang magpandong sa oo, magpurong-purong, ang mga laki raman, ang mga babae raman, ang mga Muslim, sunod-sunod, mga babae, magpurong sa oo, sa may nung naliputo na sila, o sa inyo na. Sa kultura sa mga Arabo, ang Saudi Arabia pinilita. Usa na sa hinungan na ayaw grabe ang kainit dito. Unya, tanawan. Nindot kita naawag, hidayag na kuhangtod karon ang sinuluban sa mga babae Muslim.
Pero diba kung mga igsoon, bisan kita, kamong mga babae katoliko, gitudluan. Unang Korinto, Kapitulo 11, versikulo 7, ang babae, kung magsulti sa mensahe sa Diyos, o mag-ampok, kinahanglan magpandong sa iyang ulo. Pero kung li na kayo makakita ng mga babae sa mga madre, pero ang uba na itong mga babae, di na yun magpandong ulo, musimba. Isa na may buhat, ang puti ka buhok, kay tumon. Ang ito na buhok, buhok brown. Ang tuyod na buhok, buhok gulong. Ang gulong na buhok, buhok tuyod. So, sino ba ginuhok ang buhok? Bayan. Bitaw, iyon si San Pablo, nga, unang Timoteo 2:9, sinalan ng mga babae, magmaligtong sa ilang pagpamisti. Pero man, kini ang nagpaila na ikaw, Diyos mo. Sumukay parang tungkol nga, ang isulob sa diskuhan, sumukay yung isulob sa simbahan. Unya, usapan ko sa tinungdan ng igsuon. Nga ang mga babae, kasi hindi mo alam dito sa mga babae, ang usapan ko sa atong dili kaya, kagamo mga babae, dili mo mamahimong object of sin. Nga ang lalaki, ibig Ginoo, ilikay ko sa mga tintas, so ano yun sa... Ang mga babae mo, yung mga power mo na magkaali, hindi naman ito panunod mo eh. Kasi kung requirement, hindi siguro naman ipakita ng puso. Kinahanglan, ipakita ng doha ka, bukhan nga. Grabe na kayo niya. Diba ka, ultimate. Mga bata, pag-train naman. May palito ni sige na sa kumilikanan ko, sa mga buwan naman, uso. Uso. Kaya naman lang, ang bibis ko, huwag kailangan makita may Jesus na bukis na. Kay high-tech na punong panahon. Iksoon, yun ang Roma Kapitulo 12, do not conform to the standard of this world. Kung mauna yung bukal sa kalimutan, masagin. Ayaw ilimuha ako ng magaliyon na susama kanila. Ngayon kailangan ka mag-business ka dito kaya naman, your body is a divine property. It's not a public property. Sa una, ba't na rin makita sa lawas asawa? Karon. Tanan. Makatawa ko nito sa Exxon kay naibigay ko kita ba? Kung adto sa ilang balay, maligo siya, inigawas niya sa banyo, magtapis din siya. Pero ang ikuyog sa ilang balay sa man, iyan ang pamilya, iyang papa, mama, magsuot. Magtapis sa hindi gusto makita. Kung may buka, magtupis sa gubangan sa Facebook. Kabantay mo na? Mauwaw siya, makita ng ilawa siya pamilya, pero sa kadaganan, may problema. Iksoon, bisa ng inyong mga anak. Badlunga. Badlunga. Man. Singkingon ko na, your body is the temple of the Holy Spirit. Your body is not a public property. It's a divine property. Bukan sa Diyos yung panalitan kang batok sa mabunot sa away. Kay grabe na kayo ang pananglapan. Kaya imo magtutugangan tungkol na iyong sinulubat. Kitang tanan, babae, lalaki, itawag na magmalito sa atong pagpamisi. Ingon si Padre Pio, kung maimpirno ang usa ka tao, unang sunugon ka tumabahin sa lawas na wala tabuni o panakitol. Maka ng mga puso ninyo mga babae, unang ginang maimpirno. Imbis dahil kung nabutan, ano ba nun? Kita pa kasi, wala pa yung pilit, imbis na puso ka nagagawa. Kaya magbumumo po niya. Sus ko ay huwag ka nang salitaw ka na. Huwag nakalipot ka ng titra. Ito pa ka na. Huwag imbis, yun ang talaga ng bayi ko. Sus, nabuti ko. Kita po, huwag ka naman. Tumatukaw, tao. Dahil pa ko talaga, nanas na po. Follow up guys mga laki. Kasi
panuwag nis mga laki. Kini, kung sa may ikasulti ni mo Brad Dave o Brad Paul, nga ang mga laki manimba, mag-short naman lang, pero before ni mo tubadon, doon na yun sa kapari, ng senior na ron, na kanipong rasa kitsiman sa iyang wali, si Pader Sigurpo, Igarte. Matod pa niya, kamu mga laki, manimba mo, mag-short-short. Kung panalit ang pare ron, mag-visa din mag-short-short, hindi ako ipaan ako burot tuko. Balimbay ka mo. So, kana, kumbaga ko na kung sa inyong opinion ni Brad Paul. Iyon ang isang mo, simbaha ang Ginoo diha sa balaan na sapot. So, meaning, kay Diyos pa niya nga itong isimba, kinahanglan natin sa pinakataas na respeto. Ikaw gani, matubang ka sa kapitan, matubang ka sa mayor, matubang ka sa congressman, magsunog-sunog pinarong, yung ang Ginoo ay magpuro-purulan, iyak hindi pare ang panahon ko. Bubong kay siya, tarong kayo, nautuhan man ang mata ng domingo. Tapos ipukaw sa kristal, pati mata na pati kayo mga tao, nagpaako, oo, sige, nakatupag ka, matupag siya mag-break, tapos nalikod mo sa suso o kasus, limpit suso o sumana. Wali kayo sa mga iksoon ni atong 1960s, ang sinina, tatas kayo, murag yun kanya kung sutana. Pero pag ako noong 1970s, hindi ka alam, kauya, isa. Pagka ako noong 1990s, hirap hindi isa. Hap sa sinyang isa sa takot, ano yung gabrit siya. Yung masakastan, pati, gabrit ka na. Maraming so, yan ibalik yung nato 1960s naman kasi nila. Pastilan. Pero di ang parang nalumoy dito, nasa South Africa, sa usa ka tribo. Yung katulad bang tribo ha, ang ilang why sininaay? Why break? Why pante? Why bravo ka lang? Magmisa sila buko. Ang pari tawag iwan na ginaanan. Kinibisa niya, sino tawag sa buko? Ang tunawa ng misa. Tudukuran niyo siya. Terus naglawas ng mga tao siya. Sister, ikabantay ng pati sa buko. Bitaw sa buko. Tungod na muna iwa ko tayo sininapon. Sunod domingo ha. Magsalina na kita para sa pag-ibang ito kayo sa ito tawag ko. Sa parang ito siyang kwarto sa ang mga tao, buong naman sa ito ko. Pero sunod domingo, pag-bumok kita na. Pag-bumisas pare, iba po sa inyo mo, ang tanong tao, nagtukok sa pare ng ikoy ng kaman. Let us give the best for the Lord. Di ba kinahanglan na branded ang atong mga kasuni sa mga sumasilina? Basta limpyo, kunya limpyo. Kaya ang atong isimba yan ng panahon ang Ginoo sa mga Ginoo, ang hari sa mga hari. Amen? Naginumdum na ikuan ni kanan nakadawag ang bukong teaching pragaga kanan sa kanila kanang istorya ta sa tao nga namatay na gani kanang espiritu nya alam di ba mo ato ka sa sementeryo nya mayon ka na tay kanang iya ko i-visit ko nimo nya sa na siya nya unsa na siya nga kanang nakasakan mo istorya kaniya na namatay na gani niya, espiritu na naging wag kay murang mao na yun na natuwag pag makuha niya. Wala na siya niya, istorya ta sa iyang wag na picture niya na niyako, nigdo ako nimo niya, pati yung teaching niya, sa ako na siya, tinood ba? Gitawag na siya ang necromancy. Pagkikonsulta sa mga nangamatay na. Pero ganun mo ikabatay. Ano namin ito sa Facebook, kaya kita na ko yun, pa, gusto na kaniya pa, birthday ba yan ako, walang ihanda, so katanga mo gato ako ang luha. Iman natin may isuon nga, there is a so-called human side of us.
nga bisan tungod sila wala na, at yan isip sila nga daw buli nga nakikuba na to. Pero labi siguro may igsoon para dili kita ka sayo. Ang pinakalindot nga mga puno na mula sa kumbaba sa mga puno sa pag-ampo na lang. Nga naman, bago pa sa bagong bida sa makalag, pagkaon bulag, wala kami magkinahanglan. Misa pag-ampo, limos, amo, di kalibayan. Na-imagine natin kung yung kalimatay, gusto na naman, kalimana ko naman, okay na ko din na, bisa kuwan, nagkamudagan. At pas matay, tayo, pas linuwag, tayo, nagmasak. Hindi naman ito nakutubag. Yung butubag ko na, kasi siguro mo na nagkalabag ka. So kung ang galing-galing, tayo, yung bibiyahin mo, upat ko rin. Ito kung magpabitaw na suot, na siya, kasi nato ko na, ilog ka, uyog ka. Naanak system, mabasa na ito sa Deuteronomy chapter 18, verse 10 to 11. Lahat pang tanan, si Bradford na po, kay Juan. Pakuwayon ko na to si Juan, Bradley, kay Juan, pungahan sila ganyan na itong pang tanan. Kinsay mo patas ka mo, nakasahan nga pang tanan. Wala na? Sige. Natin punta na Brad kay yung binigay nga ikan ko sa talipon padung mo kita kay sakay padung resibo kunya sa bus na series nga sakyan ihay ni sakay nga sa dito pas terminal sakay siya pero sa siya wallet pag gagal na sa sakyanan juwalingan na niya ang kaming tanan nga nakay dito daghang kayo doon siya nga kalingon ng Katoliko buto mo ani nga ang mga pare niya ni mo nagpapatay sa kong Ginoo niya ikot siya o verse sa Biblia. So ato ngayon na Brad ko kay ba ko Brad kay mo ba nga panustama sa Biblia kay iyang may dimensyon ng Katoliko na buto mo na ni nga mga pare maoy na papatay sa atong Ginoo. So karon ngayon na Brad namong ngayon ko sa katinawan ko sa ako kita ang berbalik ke kawanan. Ganun ko tayo mas siya ito bro. Kinuha ko sa Easter Witness. Dili ang mga pare sa Katoliko na papatay kang Kristo, dili ang mga pare sa mga Hudiyo. Babasa nato sa unang Tesalonica, Kapitulo 2, versikulo 14 o 15 na ingon, gilutos kamo sa inyong katagilungsod ingon nga mga tuturin ko sa Hudiya, gilutos sa mga Hudiyo, gipatay nila ang Ginoong Hesus o ang mga propeta. So kung atong pasultiho sa San Pablo, ang nagpatay sa atong Ginoong Kristo ang mga Hudiyo. Dayon, kanto mga pare na responsable, dili ito pare na Katoliko. Kaysa Hebrews 7:11, doon na gistutan nila nga pagkapare. Pagkapare sa laray ni Levi, itawag Levitical priesthood, o doon na pagitawag nga pagkapare sa laray ni Melchizedek. Kanto na papatay sa atong Ginoo mo itong pare sa Old Testament, katong Levitical priesthood. Kung sa may kalainan sa pare na Levitical o pare sa laray ni Melchizedek, kinsa man si Melchizedek. Sa Genesis 14:18, kung pining atong babasa, si Melchizedek na hari sa Salem o pare sa labing halangdon nga Dios nagdalag paan o bino. Ang pare ng Levitical magdalag mananap mo ihalad na sa templo. Pero ang pare sa laray ni Melchizedek o si Melchizedek na pare nagdalag paan o bino. Dayon sa Hebrews 5:10 si Kristo mao hataas na pare sa laray ni Melchizedek. Sa pagtukod sa Eucharist, Mateo 26:26, mikuha si Jesus kong tinapay, bigon siya kini akong lawas, kaon ka mo na ini. Lucas 23:11, bigon si Jesus, buhata kini sa paghandog kanako.
ikuha usab siya og bino, diyo sa kininong bino, mao ang bino nga maghatag og kapasayloan sa inyong mga sala. So, ang Melchizedek priesthood nagdalag tinapay o bino. Mao na ang sa Katoliko. Dili itong pari sa Old Testament na mao nagpapatay kay Kristo, mga pari ito sa lalay ni Levit. Mao na ang peligroso sa mga laing kinuman kung pagbalik, kaya kung magkabasa ang pari, ang ilang unang-una, pari na sa Katoliko. Kaya naa sila gitawag nga preconceived idea. Meaning, injected na sa ila, tawag ang laing from government ang Katoliko. Pero in reality, kanto mo ang pari sa Old Testamento nga pari. So, mga na, kinahanglan yun na magtuon ta, para ta mailan sa mga preacher ko sa uban na tinuhan. Susunod ko na. Na apa? Proceed. Okay, doon ko pero duha ka pangutana na ito na lang ako. So, unang pangutana, karding ini ko ang kanya Miss Daisy Pangalares ito. Sa iyang Facebook, iyan ang isulti na sa New Testament daw, kawanlura, isgutan niya. Kawalura gisgutan diha ang adlaw ng papahulay. Wala yun daw diha may isguti nga Domingo. Now, i-challenge pa niya ang mga Katoliko, bang CFD na kung naakulay ka siya, mahatag siya 5,000. So, sige na siya, hukuan karon kaniyang page niya sa iyang Facebook. Ikaduha, gisgutan ni Brad kanina sa dating daan, naka-concert ko sa order ni Rizio, paminaw na ang tawag kanina sa Matthew 16:18, sa kitang Katoliko, nagpanatanga daw Peter, Apandistra, gawin din by Charles. So, dahil dili siya mutuo nga si Kristo, o di siya mutuo nga si Pedro kay third person ko ng bato. So, mga irang o husay anak ko, kinsa din ang bato nga ikaw Pedro, ibabaw nining bato, tutulong ko akong iglesia. So, mana ang ikaduha nga ang So, now lang itong gingon ni Bacalares na kanang gingon kay pagpapulay nagituuhan sa mga Hudiyo, dili kita mosopag ka mao na Sabado o Saturday. Kaya matod pa ni Brad Dave Gagarina, ikot man to sa World Book Encyclopedia, na Jerusalem is a city of 3 Sabbaths. Friday for Muslim, Saturday for Jews, and Sunday for Christians. So wala tayo supag kung ang mga Muslim, musimba Bernes, musimba sila Bernes. Sa mga Hudiyo, musimba sila sa Sabado. Kaya nga naman, Deuteronomio 5:15 ingon ang malaang kasulatan, taon na ninyo ay kapitong adlaw, kay iguha kamo sa Dios sa iyang gamhanang bukton, kung tungod niini tumanan ninyo ang akong adlaw kay pagpahulay. So kanang Saturday Sabbath in remembrance na sa kagawasan sa mga Israelita sa ilang 430 anyos na pagkaulipon sa Egypto. Aron dili malimtan sa mga Israelita ang pagluwas sa Diyos nila, mo nang every Saturday, ilan ang i-celebrate kung nandomon. Kung sa ilan nandomon, ang pagluwas sa Diyos, ikan sa pagkaulipo nila sa Egypt. Karon anong kita mga Kristiyanos, mo celebrate man anak. Ngawa man ta maulipon sa Egypto. Ama ito sa mga Hudiyo. Kaya ang ilang kaliwatan na ulipon sa Egypt, aron dili malimtan sa ilang kaliwatan, i-celebrate ang Saturday Sabbath. In commemoration ni atong liberation na gihatag sa Dios kanila. Lahi sa mga Kristiyanos. Kaya nga naman, sa Old
Testament, ang tipologiya na, ang katawan sa Ginoo na ulipon sa Egypt sa kamot ni Pero. Gigamit sa Ginoo si Moises nga mo'y muluwas kanila bukuha sa Egypt. Kinsa man ang the great Moses, ang Savior na si Jesus Christ. Kinsa man ang the great Pero, ang Yawa nga mao'y nagulipon ka nato sulod sa taas na panahon o sa panahon na giluwas kita ni Jesus ang the great Moses. Gikuha kita ni Jesus gikan sa pagkaulipon sa kamot ni Pero nga mauna ang Yawa gikan sa gahong sa salak ug kamatayon. Namatay si Kristo sa adlaw nga Biyernes. Mo nang dili Biyernes ang atong paghinumdom sa kaluwasan. Kay kung si Kristo namatay, unang Korinto 15:14, ug wala mabanhaw, kawang lang ang atong pagtuo. Kung si Kristo miluwas nato, namatay lang siya, unya wala mabanhaw, useless ang iyang kamatayon. Kung di na mo celebrate o Biyernes, na mo ang atong pag-celebrate sa kaluwasan. Dilipot Sabado, kay si Kristo na ang sa sepulcher. Karabitong imong parente, bisan imong mga kadugo naa sa gihaya sa nasa lumon, di magani ka maglipay kay namatay siya. Sulit na mo celebrate og Sabado. Pag-celebrate sa kaluwasan nato, dito mo celebrate sa Domingo. Kaya ang Domingo mao na ang adlaw sa pagkabanhaw. Diha nahatagan o kahulugan kadtong kamatayon ni Hesus sa Biyernes Santo. Mao na ang Domingo gitawag Victorious Day. Ang pag-celebrar sa mga Kristiyanos sa kaluwasan gikan sa pagkaulipon sa taas na panahon sa kamot ni Dagrit Pero kamong Yawa, iluwas kita ni Hesus o nabanhaw siya sa adlaw ng Domingo. Mao na ang atong celebration is ang Victory Sunday. Sama sa politiko ba? Dito sa Panglao, may politiko na inihapay pa, nag-celebrate na. Kailangan naman sa boto. So, giihaw ng baboy, pwede na nilipay, kadaog na. Naapalay sa kabarangay, na dito, gidaskan sa boto. So, pag inihapay na, nalamangan na ko sa napilde siya. So, dili maayo mag-celebrate, kao pa mahuman. Banang kita, Domingo yun. Kaya naman ang atong Ginoo. So, ang atong Victory Day, ang pag-celebrate sa paghandog sa kaluwasan sa mga Kristiyanos, adlaw ng Domingo. Manang pagkabanhaw sa Ginoo, Mateo 28:1 ka 9, isukat sa matinunan o bisimba kaniya. Kung sukat ni Anto, Acts chapter 20:7, we meet on Sunday to worship and celebrate the Master Supper. Kung sa mga Master Supper, mo nang pagkantong na do this in memory of me. Mo nang Eucharist. So mo nang ang pagkantong nato dili itong Sabado sa Bacolio kay alang man to sa pagkaulikon sa Egypt. Mo celebrate ang Domingo kay giluwas ta ni Hesus sa pagkaulikon sa kamot ni Pero. Si Kristo ang the great Moses na nagluwas ato o ang kaluwasan nagpadaukon siya sa adlaw ng Domingo. Kung nakita, ang ato is adlaw ng Domingo. Why problema sa pahuway? Dili isyu ng pahulay. Kabisan karon pag kumain ng ato pero sa mahuway kita. At ipaabot kung manimog sa Sabado ang magpahuway. Ang importante nga doon ay day of worship na remembrance diyan ang kaluwasan na atong naangkon sa kamatayon o sa pagkabanhaw sa atong itong Domingo. Muadto ta sa imong gitawag nga kanang giingon na upon this rock I will build my church. Isa man ang rock din ha. Kanang this demonstrative pronoun na nga ang isultihan sa Ginoo ana is nearer to the speaker. This, for example, this Bible, this battle, dili ako na. Kung dili, ang ni adool nako sa nagsulti. So pag ingon nito na this is upon this rock, so ang nearer ni Kristo, which is ang iyang giingnan, you are Peter. So si Peter,
Ang iyang pangalan is Simon. Pero pagkita ni Jesus o ni Peter, John 1:42, mayroon si Kristo, dili na Simon ang imong ngalan, kundi tawgon ko na ikaw nga Petros, kung Petro. O kana na word nga Petros, nga gihingan ni Kristo kang Simon, pagtukod ni Jesus ni Maria, you are Petros, and upon this Petra, I will build my church. Ang pinaka-perfect ko na translation sa kanang New kanang gitawag na version na gitawag the New English Bible. Upon this rock, you are a rock, referring to Peter, and upon this rock, I will build my church. Si Pedro ang gitawag na visible rock, ang makita nga pamulo nga simbahan. Si Kristo, unang Korinto 4, si Kristo gitawag espirituhanong bato, meaning invisible head nga simbahan. So mo na kanang upon this rock, retirado yun na sa nagsulti na si Kristo. Retirado na ni Peter na doon sa namulo nga mo si Kristo kay demonstrative pronoun man na kanang this, meaning ang subject is nearer to the speaker. Wa may doon sa namulo nga si Kristo, si Pedro man, kay bigay mo sa you are Peter. Sa tanang apostol, si Peter man ang subject. You are Peter, upon this rock, I will build my church. Meaning, diha ang Pedro kabato, matukod ang simbahan na itukod. So muna, the true church founded by Christ is Petrine related. Doon ang koneksyon ni San Pedro. Kung mayroon si Kristo, Peter, I will give you the keys of the kingdom of heaven. Ihatag ko kami mo ang susi. Kung sa man ang susi? Ang susi po ipasabot, mauna ang authority. Ang susi importante. Kaya may ato sa Manila, na seminar mi dito, 15 mi kabuo, ang nahitabo, gi-accommodate mi sa isa karong, na 15 po kabuo, masulod ka namin dubuldik. Karon na 15 mi kabuo, ang pangutana, kaming tanang-hatagan ng susi. Dili, isara ka na mo ang itagaan susi, kay isa naman ang puntahan. Panahon sa among seminar, manuroy ko gabi pagpangulit na mo, wala pa ang nagkumpot sa susi. Isa nun sa may kabuotan, maghuwag din sa puntahan, magpaabot ni sa nagkumpot sa susi. Pag-abot niya, makasood na sa among room. So samtang natulog ko, namalantong ko sa buhan ko na ko sa landang, manuroy na ko din. Ang himon ako, tinahanglan na pag-uban-uban ko sa tag-iya sa susi. Ako amigohon na nagpupot sa susi nga naman. Eh kung ako si amigo, kung uban pag-ulit na mo, diretso na ko magkasulod sa among kwarto. So ang duty sa susi. So sa may meaning sa susi, ang simbahan ay susi. Ang buti pasabot, kining simbahan na nagitupod ni Kristo, kay na ay susi, mo kinang simbahan nga makapahalangin ka nato. Wala pa ka Kristo. O walang Panginoon si Kristo ka Pedro, duplicate, si Manalo para makasunod sa langit ang Iglesia ni Kristo. Wala yun. Wala duplicate si Kipuloy. Wala duplicate ang mga bundok sa laing kinuhan. Buti pa sa po, ang susi na simbahan ng Katoliko. Muna kining atong simbahan ni alin yung assurance of salvation. Kung gusto mong sunod sa langit, pabilin mo ang simbahan nga ni St. Peter. Ayaw mo biya ang simbahan na wala dito St. Peter. Ang simbahan ang kila dito, St. Peter Plan. Ayaw mo ato dito. Kinahanglan atong simbahan na ang yun si St. Peter the Apostle. Tumawag ang pagsakutan. Ay, pangutana, Brad. Niya, ganit pangutana, ayaw mo na naisgutan, may tungkol sa Biyernes. Imong natagaan o kanang explanation ang Sabado o ang Domingo. Niya, ingon sila, Biyernes, sa mga Muslim, wa ko mo ma-explain nganong Biyernes ang Muslim. Pwede ikay mo tubag o sa Bandem kay Muslim na. Sa Bandem yun ang nasa puso mo tubag kaya lagi manin Muslim. Tubag ka Brad? Anong Muslim? Hindi kita pauling ko na ni Brad, hindi mo tubag doon. Kung ang mga Kristiyano
mihimo sa Domingo nga adlaw isisiba kay kini ang adlaw in labanhaw ang atong Ginoo. Ang adlaw po nga Biyernes sa mga sundula po special ginahitabo ng adlaw. O ng adlaw na ipadayag ang Quran ng Tugang Propeta Muhammad. O ng adlaw sa tulo na ubalik si Allah para paghukom sa tanong ng Muslim. O ng bintaha ko no, nga yan adlaw malikpag, yung balik sa Allah, gusto niya rin ang kita ng mga salbahan sa mahiligpa ang pagmanawa. Manas lang. So, salamat Brad. Ay, nagkatupunutan ka ni Brad. Masang Brad, dali mo. Hindi kita pa ulit on, hindi matubag kita na nun. Sige. Kuman ko rin mamatay ang tao, Brad. Kana, doon na ba kung may final judgment na mahitabo? Ang tuwa, 2 Corinto Kapitulo 5, versikulo 6 hangtod sa 10. Kanunay kita pasaligon, kaayo, nasayod kita na samtang ani ang kita ni ining lawasa, atong pisikal na kahintang. Layo kita sa Ginoo. Versikulo 8, kita masaligon kaayo o palabihon nato nga mamiya kita ni ining lawasa o makikuban sa Ginoo. So ang mahitabo nato panahon sa kamatayon na itawag separasyon. Ang lawas mamatay. Ang bubuwag sa lawas dili mamatay. So kini atong komposisyon body and soul mortal ni o immortal. Unsay mamatay, balik ko nato ang giingon ni San Pablo sa 4:11 to atas lang. Sa tibok namong kinabuhi kanunay kami na miligro nga mamatay. Tungod kang Hesus aron makita ang iyang kinabuhi dinhi sa among lawas nga may kamatayon. Ang naay kamatayon nato ang atong lawas. Mao nang miingon sa Hesus sa Mateo 10:28, miingon siya, ayaw kahadloke ang magpatay sa lawas. Miingon ko sa Santiago sa 2:16, patay ang lawas nga nahimulat sa Espiritu. Actually, ang mamatay nato ang lawas man. Ang bubuwag nato nga kalaki man ang mamatay. Kaya nga naman, kung sa nahimuon ata. 5:10 sa 2 Corinto, ang tagsa-tagsa moatubang sa hukmanan ni Kristo aron hukman niya sa iyang nahimo nga maayo dagkan. Ang atong lawas sa dihang mamatay bubalik sa yuta. Apan ang mibulag sa lawas di man mamatay mo na ang matubang sa Ginoo. Hukman niya sumala sa nahimo sa atong lawas maayo sa dautan. Mo na kinahanglan ta mag-ambing. Kay kining atong kalag mao ni ang silutan sa Dios sa gihimo sa atong lawas. Ang lawas mabalik sa abo. Ang kalag na di mamatay may mudawat sa silot. Silot sa walay katapusan nagkalayo sa impyerno kung sa wala may katapusan nagkalipay sa ganti sa langit. Ang purgatory is temporal punishment, temporal place. Ang eternal place mo ng heaven. Ang impyerno, wala may katapusan. Pero ang purgatorio, pagbalik ni Kristo, wala may purgatorio. Kaya dahil po naman ang tanang kalag dito sa langit. So nagpabili na lang langit o impyerno. Mau na nakita po sa tao, mo balik ang iyang lawas may kamatayon, magpabiling buhi ang iyang dili mamatay na kalag. Kay mo'y mudawat sa sidol ko sa dati. Mo ang kamatayon nga na tagamtaman ni Kristo. Kanang separasyon. Sa iyang pagseparate sa iyang body, nagpabilin siya buhi. Buhi mo ito nagpabilin na itong kalag. Ang Ginoo na bahinon ng immortal. Gawagin mo separate na yung divinity iyang divine person. Wala sa kaso na matay sa kamatay, ditawag nga sesisyon. Ang iyang na tilawan na kamatay, separasyon. O ginipay nga separasyon, sa body and soul, ang body ang mamatay.
ang mubuwag sa body, dili mamatay, magpabili na siya hangtod sa kanaturan. O na siya. Last question, Brad, kay labas lang na ng suksik. Magsabadista ko ron. Hindi na ako sa FD kontra na naroon. Naingon ka, Brad, nga si San Pedro, Katoliko. Ang mga apostoles, Katoliko. Ang pagtana, di ba mga Hudiyo sila o mga Sabadista sila? Ang pagtana, kung sa may prueba mo na Katoliko sila? Una-una nato na ang mga apostol, ang tanan na tinunan na una, mga Hudiyo sila. So kay Hudiyo man sila, naa sila Independence Day na Saturday as Jew. Pero di man sila kay Hudiyo lang, Kristiyanos naman sila. So nahagbo ang ilang Independence Day. Duha, mo-celebrate sila sa Saturday as Hudiyo, paghandom sa ilang pagkagawa sa Egypto, musimba po sila Domingo as celebration sa Ginoo o nang mag-Eucharistia is my body and do this in remembrance of me. Pero pagdating sa panahon, ang mga Hudiyo nga nahimong Kristiyanos, nakik-divorce sila, hinimigulag sila sa ilang naandan na kostumbre isip Hudiyo. O may-focus sila sa ilang practice isip Kristiyano. Muna ang sinugdanan sa kasaysayan sa Christianity. Ang pangutana, kung sa may prueba Katoliko sila, ang pinaka-prueba ang Katoliko ni San Pedro kay naa sa gilubong sa simbahan sa Katoliko. Asa man gilubong ang obispo karon? Asa gilubong sa kanilang bidang? Ilubong yun sila diha sa simbahan nga di sila nasakop. Kung moingon sila nga si Pedro Judaism, ang pangutan na naabas sa simbahan sa mga sinagoga sa mga Hudiyo si San Pedro gilubong? Wala. Si San Pedro ang iyang luganan naas sa Vatican. Kanang lamisa din ang Santo Papa magmisa, ang ilaw niya na ang bukog ni San Pedro. Nga nung nahibaluman ka, nga mo na lubong ni San Pedro, kinsa may nahibalo sa lubong sa imong amahan? Ako nahibalo ko, asa gilubong ang amahan, asa gilubong ang inahan, asa gilubong ang may soon, kaya ako man sila ng pamilya. Kung nahibaw ko asa sila gilubong, kaya ako na sila ng pamilya. Pero nanong nahibalo manta, nga si San Pedro mo na ilunganan, kaya ako man sila kauban. Ano ang mahibalo na ng bornagin? Hindi mo sila kauban. Mo ng Katoliko yun si Pedro, kaya naman naas sa libutan sa simbahan sa Katoliko. Kaya mo na ang tradisyon, ang tanang obispo sa Katoliko, ilubong yun sa simbahan, asa sila nangalagad. Mo ng until now, tradisyon kihapon, kung asa ka na obispo na namatay, dito po ka sa katedral sa diocese na ilubong. Mo na lubang sa mga. Thank you, Brad. Last na lang, nainihan niyo. Regarding sa kuan ba, ang tao, life after death, kung kumatay ng tao? Tuba, Hebrew 2:27. Man is appointed to die and after death is judgment. Hukman nila yun. Hukman na yun. Itawag na siya hukom individual or particular judgment. So, like, kanatong Katoliko ba, ito umanta nga naibor Katoliko. So, ang sa na stage na ang tao maato sa purgatorio after death na life after death kung man makadayon siya. Kung man siya mamatay, kung wala siya isalang mortal, na siya isalang genial, Revelation 27, wala may bisan gamay na sala ng kasahag langit. Di po na siya infierno kay justice man. Huwag man siya makagsala o sala ay kamatay, kaya ang sala dua klase. Unang Juan 5:17, sala ay kamatay, unang mortal, o sala na dili kamatay. O diba sabot, dili makapayperno nimo. Karon kung mamatay ka, gawa kay salang mortal, ang imong sala binyag nga dili ikamatay,
Di man po ka mahalangin. Tungod na ang giingon sa gipadayag dito sa nga walay bisan gamay nga tunay bulig nga makasuot sa langit. Sobrang naatay temporal place. Kay why mahalangin Hebrew 14:14, without the holiness, no one can see the Lord face to face. So ang mahalangin, kadto na kabot sa hingpit na pagkabalaan. Di man kahingpit na balaan na makabinyasin. Unang naagitawag, purgasyonem picaturo pacens. Hebrew 3. Unang Korinto 3:15, may kalayo nga latasan ang tao apan may kaluwasan pa. Dili na imperno. Kaya ang imperno, kalayo, tawa ka may kaluwasan. Pero parang na may kalayo na agian sa tao na may kaluwasan pa. Mao na ang purgatory, ang naginaan ng simbahan. Ang word na purgatory is compound word. Ikan sa word na purga, meaning paglinis, bito na naman atong bata, bito purga kung nililisan sa mga bitok. Torio derived from the word territorio because purgatory is state and place. Ang purgatorio kahintang o lugar. Lugar nga diha hinluan ang tao sa iyang gamay nga bulig aron nga makasud siya sa langit diha sa tingpit nga pagkabalaan. Mo nang giingon sa Hebrew 12:23 nga mga espiritu sa mga tao na hingpit na. Kaya ginagi sila sa proseso sa perfection. Bumaw ka na ang temporal place which is purgatory, kalayo na may kaluwasan para tao. Mo nang ibang so mayong gabi sa katong palit ng manual o katong t-shirt so naara sa Tolobisa. Okay, basta tagbay. Pasalamat ang dako sa atong mga speakers karon na tadya mo taglas 11 pasado kung sa daghang mga pangutana. Kunya atong pasalamatan sila na niya karon dinhi. Mo na giingon lagi nga dili magkyud mahuman sa usa ka kuan ng daghang ang topic sa usa kay gayon kay mismo ang mga pare undang na sila kuwali kung naman na nilang mission mo na kita sa atong pagtuon di kaya punta mahuman daghan pa kayong mga kasinatian na gusto na itong tinawon mo na sa sunod gayon ato na siyang padayonon unya pasalamatan na ito itong mga kaparihan si Father John Lim na sa kanunay lagit sa itong giliran uban sa pagtungkol ni Father Kipling suporta usab sa tanang kaparihan ilang upat. Unya salamat sa tanan nga nanambong mga taga Getsemani, paliw ko pata sa taga Nativity ilan sila ko. Daghan yun sa lain na parokya. Paliw pata sa taga lain parokya. Unsa ka parokya Brad? Christ the King. Ikaw sa Brad. So niya ato sa diay pasalamatan si Brad Richard atong coordinator sa minister nga grabe sa kanya sakripisyo o sa iyang pagpanguna to ba na tugot kay kini dili man ni ako o dili ito ra ko ni suggest niya isuportahan ni Brad Richard o dapat iabot pa ako sa mga kaparihan o niya napupahan o nahimo ang mga kalihukan tungod sa panagiusa o sa panalangin sa Ginoo. So atong hatagan sa masimpang sa pagpakpak ng Diyos ang mga muna na ukol ini kanan. Unya namatay sunod Merkulis third week din sa ta nya kurang-kurang na mo ang dami ang speaker kasi sunod. Unya kanang wala niya nang ipaibaw diha sa atong social media. Unya namatay mga libro na ikuha ni Brad Paul. Yang katapusan dia ugma sa gabi at sa Greenfield kasi ganahan nga mo adto si Brad Dave o ako o kauban sa mga pipila ka minister nga mo suporta sugdan na nato ang mga kapilya nga mga activities unya nali ko yung special report kay nga duha na ko kahuybis magbisitahan sa Nativity Parish sa ilang chapel sa San Antonio ni Padua na sila sa mga minister nagsugod po sila sa tingihimo
Nagsugod sila pagkanto na po, mga hapit na po. Sa pagkasunod Huwebes, sobra na sila sa nabo. Kunya, masibutod kayo sila ng mga pangutana, mga sharing, nagtibailhan sila kadasig nga gusto sa mga po aron makasangyaw mga pamilya sa pulo ato sa silang pagpakan nagkaman sila hindi sila nasugod na to. So daghang salamat may gabi na itong tanan o now kita panalaginan sa Ginoo nga tuwan niyon si Padre John Lico na pagpapag sa closing panalangin. Manilita para sa atong closing prayer. Salamat sa mga sa Espiritu Santo. Amen. Lagi ito mga mahal, salamat kayo sa mga manindot ng mga mensahe ihatag ka namin sa pagkiuna. May nawag kami Ginoo nga ako kini matukan kung mabuhay na sa mga kinabuhi kung mabalo na mo sa panahon diha sa pagpangalagan mapapit na mo sa mga makaigsunan na labang ng kinahanglan ni Ginoo. Lord, sa mga pagpamauli, karang pag-iuna, upali kami para ligtig kami sa narunay. Ipadala ang tanang mga hilis, ng mga palantay ka na mo, karong kini mo'y mag-aiway sa kanalanan mga pagkasubayon, paingon sa mga pilianan. Inaot kami, umabot kami dito na walay mga katulian, o walay mga kagalaman. Kini ka ng Lord, ang pinigipay, ipasalamatan Pilihan sa Kristo, uban sa Espiritu Santo, Diyos ko sa akin sa pagkuran. Amen. Ibaya sa mahal usalang sa Espiritu Santo, may sinulan karon sa gihapon sa katuigan walay katapusan. Amen. Sa ngalan sa Ama, sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. May gabi kalugdanan, salamat kayo sa pagkahinong panahon.